po ng isang kalamidad gaya ng bagyo ay isang karanasang nag-iiwan ng matinding marka sa physical, mental at emotional state ng isang tao. Dahilan po para maka-experience ng post-traumatic stress disorder o yung pong tinatawag nating PTSD ang isang taong nawalan po hindi lang ng kanilang tirahan, kundi maging ang kanilang kabuhayan. At makakasama natin ang ating bisitang psychologist na si Sir Toffy De Jesus para i-explain sa ating ang lahat tungkol dito. Kaya, Sir Toffy, welcome back. Welcome back. Thank you for being here. Thank you for inviting me. Hindi na nasalanta rin ang iyong guesting. Ay, ako lumulutang ako sa baha eh. Kaya walang problema. Grabe siya. Pero ito na nga, nais namin bigyan din ng pansin, Toffy, yung ang nagiging epekto ng mga napakadaming bagyo, 16 bagyos na ang dumaan sa ating bansa. At ang ilan nito, super destructive talaga, especially to certain parts of our country na mayat-maya doon nag-e-entrance. Yun kasi yung typhoon corridor talaga ng Pilipinas. Correct. Yung mga places like Catanduanes, like Quezon, like Aurora, Bicol. Oo, so mayat-maya, hindi pa nga nakakabangon ng tuluyan, meron na agad na papuntang bagyo na naman. Yes. What is the kind of effect that this could have on their mental capacities or mental health? That's a very good question. No? First and foremost, mga kada, ang kailangan natin isipin dito, hindi porket binagyo kayo, automatic matotrauma ka. Okay. Hindi gano'n na. Kasi most people think na basta may pinagdaanan kang negatibo, trauma ka agad. It's not. We have protective factors as people. Ano yung protective factors na yun? Personality mo, coping style mo, at social support na meron ka. Kaya for example, may mga ibang tao, binagyo sila, matindi yung epekto, pero nakaka-recover. So kung kunyari, let's say, kung meron kang 100 taong binagyo, ang natotrauma lang dyan, mga around 60. At hindi rin lahat ng natotrauma, automatic, nagiging sakit. So hindi automatic, yun ang gusto natin mensahe dito. Now, in any case, doon sa mga naapektuhan naman, ano ang impact sa kanila? First and foremost, kaya kayo natotrauma dahil meron kayong sense of helplessness regarding sa sitwasyon. Sa katulad nun, nakita mo habang binabayo ng bagyo yung bahay mo, natutuklap ang bubong, inaanod ka ng baha, nasa sasakyan ka, inaanod yung kotse mo habang nagdadrive ka, yung puno na tinanim mo simula nung preschool ka, tumumba dahil sa bagyo. So yung mga ganong pagkakataon, yung sense of helplessness na things are getting destroyed right in front of you. Your dreams, your sense of security, destroyed right in front of you. Yun ang nagbibigay ng matinding impact. Now, lalo na if it's a threat to your physical safety, talagang nandyan yan, matotrauma ka dyan. Okay? So, mas malaki yung impact. Now, first and foremost, kung aabot man siya sa sakit, meron tayong tinatawag na acute stress disorder. Meaning, these are the times where the symptoms will come out 1 to 30 days after the event. So, may ganun muna. So, para siyang Pokemon, nag-e-evolve siya. Okay? So, pag kunyari katulad nun, let's say first 30 days, acute stress disorder muna. Okay. Pag lumagpas ka na ng 30 days and above, tsaka mo lang siyang tatawaging PTSD. Most traumatic stress disorder. Yes. Ano naman yung mga sintomas nun? Okay. Ganito ngayon yan. Una, nagkakaroon ka ng tinatawag na intrusive thoughts. Ibig sabihin, kung kunyari wala ka namang ginagawa, yet mayat-maya pumapasok ang mga isipan patungkol dun sa bagay na naranasan mo. So kung kunyari, let's say, nag-chat-chap ka kasi nanonood ka ng kada umaga habang nagpe-prepare ng lunch, maya-maya papasok yung image na kung paano yung bagyo, kung paano dati na nandun ka sa evacuation center, nakita mo nagbaha yung lugar ninyo, intrusive thoughts yun. So yun pa lang, nakaka-distress na sa tao yun kasi hindi mo gustong isipin and yet, pasok ng pasok. Yes. Okay. Set number 2 would be re-experiencing. Anytime na may reminder, natatakot ka. Halimbawa, taga Marikina ka. May isang subdivision dyan, laging binabaha doon, di ba? Minsan, umuulan pa lang, nare-remind ka na, baka magbaha na naman. So, yung ganon, distressing din siya. Kasi inisip mo lagi can it be a repeat of the situation? And then lastly, we have what we call hyperarousal. Ibig sabihin ng hyperarousal, yung senses mo sobra ng highly tuned to the point na sometimes even similar sounds or sensations na pipick up mo. Natitrigger. Natitrigger ka. So kung kunyari, let's say,
nung panahon halimbawa ng, may isang bagyo dati sa Mindanao na naalala ko nung nandun ako naka-assign. Sabi nung bata sa akin, Si Yolanda. no, it's something different. Matagal na, 2000s pa. Sabi nung bata sa akin, sir, narinig ko yung laglag ng troso mula sa bundok dahil bumaha So nalaglag yung mga troso. Oo. Sabi niya, ngayon sir, every time na makakaranas ako ng may nalaglag, may tumunog, may kumalabog, natatakot na ako. So pag kunyaring ganyan, ang nangyayari tuloy, yung daily activities ng tao, naging compromise na. Kasi isipin nyo, nagtatrabaho ka, diba, nagtatype ka, biglang may intrusive thought ka. So madidistract ka na nga sa ginagawa mo, natatakot ka pa. Diba? Any reminder, sa Pilipinas pa naman kalahating panahon ng taon, umuulan. Diba? So like may reminder. Ang tawag nga sa atin, most typhoon-prone country in the world. In the world? Because we have 20 typhoons a year, and at least 5 of them will be very destructive. Yes. So, anong maipapayo natin, Tofi? Lalo na dun sa mga kababayan natin na talaga namang every time there is typhoon, nakaka-experience ng ganyang klaseng mga sakuna. Okay. Now, una sa lahat, sa ating mga kadang nanonood ngayon, kung kunyari talagang kayo yung nakatira sa typhoon corridor kung tinatawag, wala pong masama na pagkatapos po ninyong makareceive ng relief goods, kung may available psychological support or psychological first aid na pwedeng maibigay sa inyo, take the opportunity. Okay? In fact, meron tayong tinatawag na rapid model of first aid sa psychology. Okay? Ang ginagawa doon, So, kung may first aid sa mga katawan natin, may meron first din aid pang-isip. din para sa mental Yes, oo. Isa sa steps ng rapid model is yung pagtitriage ng mga tao. Okay. So, kunyari, kayong tatlo yung naka-experience. Tatanungin ko si Diana, si Emma, si Pia. Tapos, from there, makikita ko ay, si Emma maganda ang coping, hindi magkakasakit to. Si Diana may support system, maganda ang support system niya, hindi magkakasakit to. Si Pia mag-isa sa bahay, sa kanya'y nasira yung bahay diretso, alam mo kagad na at risk Ako tong yung taon at to. risk. So, ang punto po doon, mga kada, hindi porket nasabi mo, ay, buhay pa naman ako, okay ako. Iba pa rin yung tipong may makausap kayo regarding sa karanasan na inyong dinanas. Kasi ang punto doon, parang nagkaroon ka ng tension out of the experience, yung pagde-debrief, yung psychological first aid na pwede maibigay sa inyo, tutulungan ho kayo nun para matanggal, ma-diffuse yung tension na nadanas nyo from the experience. Kaya kayo man may sakit o wala, makikita nung psychologist yun. Makikita, masisegregate ka. So kung nandun ka sa good group, di walang problema. At kung nandun ka naman sa at risk, mabibigyan ka kagad ng paunang lunas. Ano ang posibleng consequence ng hindi ka ma-debrief ng properly? Ayan, magandang tanong yan. Actually, una sa lahat, ang pinaka-effect nito is that you can develop the disorder, which is PTSD. Yun Okay? na nga. Pinaka-ano yun, kumbaga pinaka-tumbok yun. However, PTSD po is a transdiagnostic risk factor, meaning isa siyang uri ng sakit na pwedeng magsanga-sanga sa iba pang mental illnesses. So, pwede ka magkaroon ng anxiety, pwede ka magkaroon ng depression, pwedeng both, di ba? Sometimes, kung kunyari talagang meron ka ng history of mental illness before, pwedeng ma-retrigger yung illness mong yun. Pwedeng lumala. Okay? Kasi ang nangyayari dito is that sense of helplessness, napakalaki ng impact sa pamumuhay ng tao. Kasi ang pakiramdam mo, something happened and hindi ka naka-respond. Kaya tuloy ang pakiramdam mo doon, anong nangyari sa akin? Correct. And then from, yeah, go ahead. Pero meron daw positibong epekto rin yung trauma sa buhay natin sometimes. It's called post-traumatic growth. Okay. Is that possible? Ganito yan. Actually, hindi yung trauma ang nagdulot ng positibo doon. Okay. Ang nagdulot talaga yung protective factors mo, yung tatlo kanina. Ay, yung sinabi mo. Oo. Kasi for example, ang personality mo, strong talaga. Ikaw yung klase ng tao na bagyo lang yan, Pilipino ko. Diba? May ganung mentality, Mindset, diba? mindset. Diba? Baha lang yan, Pilipino ko, mas kaya ko yan. So, personality mo yon. And then, coping style mo. Halimbawa, alam mo nang bahain yung lugar mo, kaya yung refrigerator mo 2 feet above the ground. Yun. Diba? Gumawa ka ng paraan para, kung alam mong may problema yung environment mo, how do you adapt? And then from there, social support mo. Kung kunyari kayong magkakapit-bahay sa isang barangay, after yung mabaha, kung sino yung may mga resources, nag-share kayo. So that's good. That's possible. Di ba? Oh. Kunyari, let's say, sa grupo ninyo, nakita nyo, ay, di ba dati may high blood ka? O ito, may gamot pa ako dito, baka hindi ka na nakakainom. Nagkakaroon ng bayanihan. Nagkakaroon ng bayanihan. Oo. So, yung mga factors na yon, dun ka ngayon mas natututo.
Kasi yung trauma itself, negative yun eh. Yes. Kumbaga, ang ano nun, sinisira niya yung pagtingin mo sa sarili mo. Kaya nga, yung totoong taong na traumatized, talagang ang pakiramdam niya, I am broken and I can never be whole again. Yun ang paniniwala niya. So it's an irrational thought already. Yun ngayon ang trabaho naming mga psychologists para tulungan yung mga tao na nakadevelop ng irrational thought para mabalik sila sa mas maayos na pag-iisip. At mag-contribute pa ng growth, 'di ba? Yes. Kapag na-briefing ng maayos at kapag nagkaroon ng tamang consultation, ano ba nangyayari ngayon? Alam ko na at this particular time pagkatapos ng bagyo, yung felt need talaga ang unang nirerespondehan ng ating gobyerno. Pero ang mental needs naman ng ating mga kababayan ay naa-address ba ito? Oo naman. Now, totoo yun. Sa basic book, kumbaga yung playbook ng disaster response, ang una mo kasi talagang re-respondehan is physical need. Nakakain na ba ang tao? Nakatulog ba ng maayos? Kasi kahit anong usap mo Safe dyan. na ba sila? Oo, kung hindi yan nakatulog, wala yung safety, hindi mo yan mapoproseso ng tama. So, nakakain, nakatulog, they're in a safe location. So, once na-established yun, the next step is the mental health. Yung debriefing ngayon. Kaya nga dati, may procedure tayo tinatawag na CISD, Critical Incident Stress Debriefing. Pinapakita doon na dapat sa loob ng 7 araw, magawa ang debriefing. However, yung CISD na yan, napalitan na ngayon. Meron tayo tinatawag na Psychological First Aid or PFA. Yun ngayon yung medyo mas magandang sistema kasi nga sabi sa inyo, natitriad yung tao. Kasi ang punto doon, yung taong alam mong nakakapag-cope, i-segregate mo na. Kasi hindi na nila kailangan ng resources, okay na sila. Tapos magpo-focus ka ngayon doon sa high risk. So from there, nakukuha mo yung tamang klase ng tulong para doon sa tao. Sir Tofi, in actuality, nangyayari po ba talaga yun? Oo naman. For example, we have friends from the Philippine Red Cross na marunong ng ganyan. So alam mo naman ng Red Cross, kung nasaan ang sakuna, talagang surumiresponde yan. And then there are some institutions, whether educational institutions, private NGOs, nangyayari yan. For example, naalala ko nung panahon ng Yolanda, okay? There are some schools and universities na nagpadala ng mga psychology students nila sa mga lugar kagaya ng Samar at Leyte na talagang nadamay nung panahon na yon. So, totoo yun. Okay? Nangyayari yan. Pero meron din mga risks. For example, usually po, kunyari, hindi ka taga roon, ang risk doon, yung safety nung magre-responde. Kasi example let's say, nabaha yung lugar, walang makain yung mga tao. Ikaw yung may dala ngayon ng pagkain. So, minsan, at risk yun. Pati yung rescue workers, kailangan din ng mental At risk yun. Kasi assistance. there was a time na yung mga nagresponde, yung sasakyan nila, sinugod ng tao. Kasi nga, in a desperate time, ang mga tao, they will try to survive. They will strive to survive. To the point na sometimes, moral decorum, tinatanggal na ng tao yan. So, yun ang isang issue, kaya safety. At the same time, language barrier. Sa Pilipinas, kung nasa isla ka, ibang dialekto niyan. So, hindi ka pwedeng mag-English na mag-English, tapos hindi ka naman pala naiintindihan ng kausap mo. Tama. So, that's why nowadays, ang trend, we try to tap local teams within their own locality para may konteksto kung anong kultura, lengguwahe is iisa, mas madali magkaintindihan. At mas komportable, hindi ba? Kaya Tofi, ang iyong last words na lamang para sa ating mga kababayan na na-affect ng any kind of traumatic experience, especially dito sa nagdaang bagyo. Ayan. Sa ating mga kada na nanonood po ngayon, alam namin hindi madali ang inyong pinagdaanan, lalo na sa mga lugar na patuloy na binabayo ng bagyo at iba pang natural disaster. Hindi po kayo nag-iisa. May mga institusyon po na pwede po ninyong tawagan, pwede po ninyong puntahan. Hindi po lahat ng institusyon ay kailangan bayaran. Meron pong mga nag-o-offer ng libre. Ang punto po dito, huwag sana nating maliitin ang pangangailangan natin sa ating mental health. Dahil yan po ay makakaapekto sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Magpatingin, magpakonsulta. Wala pong masama na sabihin yung I am not okay. Dahil sa totoo lang, bagyo yung pinagdaanan natin Hindi talaga ito okay. So be true to yourself, get yourself checked, at kung ano man ang kailangang tulong, manghingi sa taong nakakapagbigay. And speaking of that, Tofi, kung kailangan man nila ng tulong or konsultasyon, saan po ba nila kayo pwedeng makontak or mahanap? Yes, ako po ay on staff sa Asian Brain Institute ng Asian Hospital and Medical Center, Civic Drive, Muntinlupa City.
Yan. Thank you. Maraming salamat, Thank you, Tony. Tony. Napaka-valuable na mga ibinahagi mo sa amin ngayong umaga. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!